Irresistible sweetness. Ilang minutes siya naka-live? Kaka-umpisa lang, 6 minutes. Guarantee letter. So, dapat malaman natin ano yung hinihinga nila ng guarantee letter. Diba? Kumustahin natin si attorney. Definitely, pag zero balance, hindi pwede. Hindi po kailangan. Hindi po kailangan guarantee letter. Well, ayan, mga ka-clear, no? Ang topic po natin ngayon, mukhang napapahiya itong si Senator Marcoleta sa mga eksperto sa usaping West Philippine Sea. Kasi matapang alam mo naman pag sumagot si Professor J. Batong Bakal, nakita nyo naman kahit doon sa hearing ng Senado, nakasagupa nga yan, online nga lang, nitong si Senator Robin Padilla, di ba? At ang dami niyang tinanong, pero sabi niya, oo, kailangan natin, nandiyan ang alay natin, ang US daw, hindi naman naghahamon tayo ng gera, di ba? Bakit daw kailangan? Bakit daw ngayon lang kailangan? Ngayon lang naman po tayo nawa-water cannon. Ngayon lang tayo nahaharas. Yun ang sagot niya, ni Professor Tariela. Professor Batong Bakal. Well, anyway, puntahan natin ng konti ito, mga clear, ha? Sige, go, attorney. Maraming nilinaw dito, Marami kasing issue si Senator Marcoleta. So, dito, yan nga yun, yung interview niya. Yan naman nagdi-deny, di ba? Na taken out of context lang daw siya. So, pakinggan po natin dito, ha? Ito'y tanong. Commission appointment sa hearing nung Wednesday. And I'll quote it na lang para we're not taken out of context. This is about the Calayan Island Group or KIG. Ano ba talaga pagpapatayan natin? We will offer our lives and the lives of our children to die for it for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin ang KIG. That's the direct quote. Although later on, Marcoleta would say na the context of his statement was abbreviated. In other words, I suppose he's trying to say na it was taken out of context. But how do you respond to that, to that statement? Magdebate silang dalawa. Yan. Parang, di ba, naghahamon ng debate itong si Senator Marcoleta. Nahamon niya si Commodore Ariela, si Professor J. Batong Bakal, Carpio, at saka si Justice Carpio. So, yan ang sabi ni Professor Tarea. Silang dalawa magdebate. O, sino yung dalawa na yun, mga kaklir? Nadinig yun na ba to? Sino yung dalawa na yun na pinapatungkulan ni Professor? Yung Marcoleta ng Monday, Marcoleta ng Wednesday. Sila na lang Ayun. Marcoleta Marcoleta versus Marcoleta. Debate. Hindi pa patol si Professor Batong Bakal. Dahil magkaiba ang statement. Ang sinasabi ni Marcoleta, Senator Marcoleta, nung Monday at Wednesday ba? No, Tuesday ngayon. Kailan ba yun? Basta the following day or the other day, iba na yung sinasabi ni Senator Marcoleta, taken out of context lang daw siya, hindi naman daw yun yung gusto niyang sabihin. Laban bawi. So, yun, sabi nitong si Professor Batong Bakal, sila na dalawa magsagupa. Bakit? Pareho magkaiba yung kanilang sinasabi. Marcoleta 1, saka Marcoleta 2. Diba? Senator Marcoleta 1 and Senator Marcoleta 2. Dahil magkaiba na. Diba? Parang biglang bawi. Biglang bawi kasi Senator Marcoleta sa kanyang mga sinasabi. Pero still, nagamon pa rin siya ng debate. So, tingin, tuloy tayo. Debate. Sa akin, malinaw naman anong out of context doon. Sinabi niya, it's one complete sentence, kumbaga. There is a subject, there's a predicate. Well, oo, totoo naman yan, mga kaklir. Wala namang, yun di ba? Sabi niya, ano ba pinaglalaban natin dito? Gusto niyo ba parang may mamatay, na mga bata, kababayan natin? Kung wala naman ito at hindi ito parte ng ating exclusive economic zone, tapos hindi magkaroon ng tamang coordinate, so, ba't hindi na lang? Diba? Parang ibigay. Para wala nang usapin. Diba? Oo nga. Wala ko nakikitang out of context dun sa sinabi niya. No? Ang nakikita kong out of context is sinabi niya yon doon sa commission on appointment sa hearing. Mm-hmm. Yun wala sa lugar. Mm-hmm. Pero kasalanan na niya yon, no? Pero malinaw, parang ang implication niya, como yung malayo yung lugar, hindi dapat natin panindigan at ipaglaban, no? At como yung lugar ay nasa labas daw ng EEZ, ipamigay na, parang nga, i-give up na lang natin. Walang connection yun no? Yung ating interest dun sa isla, yung karapatan at soberanya natin dun sa isla ay dahil nandun tayo.
Mhm. Hindi dahil nasa loob siya ng EEZ. Yun na, mga klira. Di ba, si Senator Lacson, piniliwanag din yan. 1950s, parang 1956, na-discover to ng kapwa natin Pilipino, si Coloma. And then, at the time, no, during the time ni Marcos Sr., ayan, nagkaroon ng PD. Na kinikilala yun ay parte ng Pilipinas. At ang una nga, dahil isla siya, di ba? Walang tao eh. So anong ginawa ni Pangulong Marcos Sr.? Ay, pinatauhan. Pina-occupy. Noon daw mga sundalo eh. See the strategy of Marcos Sr. to protect that place. Abogado eh. Sige, occupy nyo. Diba? Legal yun eh. Wala naman nagme-may-ari. So, inokupahan ng mga Pilipino. Diba? Na-discover eh. Oh. Sa tagal-tagal na yan, mga kaklira, 70s pa. Ha? 70s pa. 1956 na-discover, 70s, gumawa ng PD, may batas na tayo, inoccupy ng mga sundalo, kapwa natin Pilipino. Tuloy-tuloy ang pag-occupy doon. Diba? Without any interference. Walang sumusuway. So that's occupation. Tapos sabi ni Marcoleta, ipamimigay lang. Walang relasyon yun. Mhm. Kaya hindi yun valid reason. Kaya yun nga, nagugulat din at medyo yun nga, naiinis din ako na anong klaseng dahilan yan? Mhm. No? It's by dint of effective control, not because of inclusion the EEZ. Ano pa ba Pag-asa Island? Because it is not in our Opo. EEZ nga naman. Yan, kumaga effective control. Kasi, literally, di ba? Isa na siyang community. Isang community na siya ng mga Pilipino. So, we are already controlling that area. May munisipyo na doon. May mga opisyal na doon. Speaking of LGUs, Di ba? Tapos ano pa sa atin? Ay, wala siya Umaya, sa umaya. EEZ. i-connect natin yan. Bigay mo na yan. Mali. Sabi nila. Sabi ng mga eksperto, mali. Bakit? Hindi dahil parte siya ng EEC, di ba? Hindi sa atin yan. Nagkaroon tayo ng rights niyan dahil sa occupation. Joan? We are in control of the property. Exactly. Diba? Okay, go. Saka walang nagkiklaim na iba even before. Opo. Mhm. Sir, well, I think that's the other thing that gets confusing for some people. Kasi Kalayaan Island Group or KIG, it's a part of it is in our EEZ. But Yes, part of opo. it is not. Like for example, nga yung Pag-asa Island, nasa labas na yun ng ating EEZ. So iba yung I suppose iba yung ating ang ating claim for certain areas for different reasons. So like for example, Pag-asa Yes. because of effective control since 1971. The others because they're in our EEZ, I suppose, or because we also Di have po. effective control. Di po. Una, basta lupa, gaya ng isla, bato, it is by virtue of effective control and occupation. Apo. Mhm. Preceded by whatever history, etc. Basta ang importante, we have been exercising sovereignty, full and effective sovereignty over that area, Mhm. yung land area na yon, for a long time. Mm. Yun ang evidence mo that this place is under your sovereignty, Mm. no? That you can exercise all the rights of a sovereign over that area. Mhm. The fact na ginawa natin siyang munisipyo, no? Yeah. At may mga taong nakaretira doon, mga civilian, yan ay pruweba May na eleksyon. under our effective sovereignty talaga yung area na yan. Iba yan dun sa karapatan natin sa katubigan sa paligid niya. Yan ang EEZ. Dahil para doon, EEZ, Territorial Sea, Maritime rights. ang nagdedetermine nun ay yung UNCLOS. So it's a separate body of the law. It's the law of the sea, Yes, no? sir. Hindi law of the land. Law of the sea, magkahiwalay talaga yan. Alan At Valencia. ayon sa UNCLOS, nga, kung meron kang sovereignty sa isang piece of land na may karagatan sa paligid, then pwede kang magkaroon ng territorial sea una. Yan, kakabit talaga yan nung fact of sovereignty over the land. Tapos pwede ka rin magkaroon ng exclusive economic zone, continental shelf, contiguous zone. Depende ngayon doon sa situation. Wigaway Island or Rock. Yeah. Oo, so hiwalay yun. No? Kaya hindi mo dapat sinasabi na kung nasa labas ng EEZ yung isla, hindi na sa atin yan o hindi na dapat natin Mhm. claim yan o dapat i-give up na lang natin yan. Mhm. Hindi yun konektado eh. Mhm. Hindi yun ang tamang rason. Okay, so yan na mga kakli, lumalabas May i-give up. no? Kaya, paano siya makikipagdebate mga kakli sa mga ganitong
eksperto doon mismo sa karapatan natin. 'Di ba? Malalam. Kahit bali-baliktarin mo ang issue tungkol diyan, itong mga ekspertong hinamon mo sa debate. Hindi sila magkakamali. 'Di ba? Sabi ko nga, kahit nga si Senator Tolentino, alam niya yung paano nagkaroon tayo ng jurisdiction dyan, yung RA 12064, di ba? O, ito pa mga clear. Share ko lang to. Yan na, yan na. namang West Philippines. Kung ang gusto niya magkaroon ng parang registration, no? Para yung may titulo nga, ika nga, no? Wala namang ganung proseso sa international community, no? Wala. West Philippines Sea. Tama po ba yun, Atty.? Opo. Yun yung mga ganyan yung sinasabi noon eh. No? Opo. Tapos i-give up na lang. Although sabi naman niya, pagkatapos hindi daw niya sinabi. Silang dalawa na lang kaya magdebate. No? Opo. Hindi, pero para ito malinaw, no? Yung West Philippine Sea Oh. is a term created by the Philippines and it is already official kasi may anunsyo na yan from the former President Pinoy, panahon ni Pinoy. Tama. Yung pinupunto niya, Attorney Jay, is internationally hindi pa recognized ang West Philippine Sea, but it's not as if wala tayong hakbang na ginagawa for it to be internationally recognized. Tama po ba? Well, ano po ba yung sinasabi niyang internationally recognized, no? Gusto ba niya merong parang torrent title yan? Mga ganon, no? Kasi sa pagkakaalam ko, di ba, lalo na nung nagkakaroon ng mga insidente dyan sa Sabina Shoal at iba pa at Scarborough Shoal, ilang bansa, no, sa pamagitan ng kanilang mga ambassador, ay nag-issue ng statement, no, na kinakampi ng Pilipinas at tinutukoy din ang West Philippine Sea, no, ginagamit nila yung termino na West Philippine Sea. So, kumbaga, dahil doon meron ng recognition yan, no, ginagamit ng ibang bansa yan. Pangalawa, kung ang gusto niya, magkaroon ng parang registration, no, para yung may titulo nga, ika nga, no, wala namang ganung proseso sa international community, no. Walang ahensya kung saan kailangan mong i-submit yan, i-file yan, pati ang pangalan na yan, para magkaroon ng tinatawag na international recognition, para magkaroon ng visa yan. No? Kasi yung pagpapangalan ng sa area na yon ay exercise ng ating jurisdiction. No? So binding yan sa atin, lalo na sa mga Pilipino. Kaya kung senador ka, hindi mo dapat kini-question yan. No? Actually, yun lang naman mga clear. Di ba? Sa atin lang, ito lang yan mambabatas ka. Tanggalin na nga natin pagiging mambabatas eh. Pilipino ka. Yung mga eksperto natin, di ba? Yung administrasyong itong administrasyon na ito. Sabihin natin na umpisa kay Pinoy. Kaya Pangulong Duterte, nabaliwala. Wala eh. Wala yan eh. Pinoy, talunan natin. Kasi Duterte, wala eh. Pagpunta kay Pangulong Marcos Jr., nilalaban. Up to now. Diba? Up to now. So, kung itong administrasyon na ito na sinimulan ni Pinoy at ngayon ay pinagpapatuloy ang paglaban sa ating karapatan, bakit mo tinututulan? Senador ka pa naman. Yun na kakapagtaka, Torny. That's the point, mga kaklir. Bakit kaya? Na lumalabas dito na hindi ba dapat lahat tayo sama-sama kung ano yung alam natin na dapat natin ipaglaban? Paglaban natin kasi nandiyan na tayo eh. So parang lumalabas ito na kahit sinimulan ni Pinoy, tapos sinundan ni Pangulong Marcos Jr., wag na lang, balibalain na lang natin. Huwag tayo makipaglaban kasi maliit tayo. Parang yung ine-echo nung kanyang anak. Maliit tayo, kung magkakagera tayo, kayo ang manguna. Di naman, di ba? Alam niyo po yung gawi ng kanilang pakikipagdebate. It doesn't follow. Na pag nakikipaglaban ka ng karapatan mo, gera ba ang kasunod agad? Di naman eh. Diba? So, kung ang lahat ng tao kasing utak ni Congressman Paulo Marcoleta, kasing utak nila Marcoleta, nila Pulong, nila Harry Roque, good luck Philippines. Pangulong Duterte na maliit lang tayo, di natin kaya, na pag naggera tayo, hindi po tayo nakikipaggera. Diba? Ang liwanag na sabi ng Pangulong Marcos Jr., hindi tayo nakikipaggera. We do not mean trouble. Di ba nyo yung naiintindihan? Pero hindi it doesn't mean na we will not fight for our rights. Diba, ang problema kasi dito, dahil nababahag ang buntot nila, hindi ko alam kung totoong nababahag. Diba? O ito lang yung naratibo nila para
ipasa sa utak ng maraming tao. Feeling ko strategy eh. Ipasok sa utak ng tao na ang pakikipaglaban natin sa karapatan natin in a diplomatic way, puro nga protesta lang tayo mga kaklir eh, ay para tayo naghahamon ng gera. Yun yung gusto na ipasok sa utak natin para i-push back tayo na makipag-argue pa. Hayaan na lang natin sila. Kasi maliit tayo. Kung tutusin mga kaklir, hindi dapat nga sinasabi yun eh. Yung kahinaan. I mean, for me parang ano to eh. Parang nababasa ka na agad ng kalaban mo. Diba? Kung sa gera nga, hindi mo pinapakita. Ito, in reality sa mga, sabihin natin sa movies makikita mo nga, di ba, kahit na nga, alam mo na makukuyog mo na isa, pero hindi nila papakita na makukuyog mo kasi lalaban at lalaban. Eh dito, para bang, yung supposed to be na sa atin lang, tapos ipapangalandakan mo, para ipakita mo pa sa kabila, na hindi kami lalaban, Taki parang it's off. Hindi siya maganda. Na manggagaling pa sa ating mga leader, especially pinungunahan ni dating Pangulong Duterte. Na mahina tayo. Mga kakli, paki-remind nga ako, alam ko tayo puro protesta ng panahon ni Pinoy. Pero parang nadinig ba natin siya na mahina tayo, ayaw natin ng gera. Although hindi naman natin sasabing gusto natin ng gera. Pero ibig sabihin para bang kailangan mabilog yung utak ng mga tao, ng mga Pilipino, na huwag na tayong kumibo kasi mahina tayo. Parang wala akong nadinig noon. Wala, attorney. Wala talaga. So baka meron paki-remind ako. Ayoko naman sabihin na perfecto yung nasa isip ko na tungkol sa mga ganong sitwasyon. Pero ikaw, sarili mong bansa, pinapahina mo. O sabi ni Omniochi, wala. Pumapalag si Pinoy. Di ba? Brother Chris Angel, si Jenny, nandito. Sabi niya, rising tiger tayo during Pinoy, sabi ni Sweet Day. Tapos kay Tatay Diggs, naging sickest Asian-grown country. Diba? Alam mo yung para, alam mo yung nagpo-project ka ang taapang-taapang mo against na maliliit na mga Pilipino na kaya mong patayin. Lakas-lakas mo, taapang-taapang mo. If you will ruin my country, I will kill you. Diba? Tapos, pagdating sa usaping China, hindi naman natin sinasabi makipag-gera tayo. Pero yung tapang, nabahag. Diba? Di ba naman kailangan mabahag eh? Di mo nga kailangan ipangalandakan na hindi namin kaya. Tapos may sinabi, huwag ka magpatayo dyan ng anumang shelter. Sige, tanggalin mo, Lorenzana, sabi ng China. Sabi ni Justice Capi, huwag daw pabantayan yung Sandy Cay natin sa Chinese vessel. Hindi. Okay lang yan, nandiyan ang Chinese vessel. They are our friends. They are just protecting that place. Diba? Tapos ganun yung gusto nalang gawing naratibo at gusto yun ng papaniwalain sa atin. Na every time na medyo papalag tayo ng konti lang naman, diba? Ayun naman ang Pangulo ng asing ganito nga, nagdidebate pa sila, diba? Pero, syempre, anong gusto ng Pangulo? Ipaglaban pa rin yung karapatan natin. Yun lang yun. Pero, kahit, uulitin ko sa inyo, mga kakli, diba? Sige, humanap nga kayo sa bansang China mismo. Kung meron Chinese doon na ipagtatanggol yung karapatan natin. Kung itong klaseng debate, may madidinig ka. Ano kaya nararamdaman nila, no? Ano kaya nararamdaman ng mga ng China? Na nadi-divide tayo. Ayun. Diba? Natawa sila, attorney. Division ng mga Pilipino. Pero ako feeling ko, mga mas marami pa rin Pilipino talaga na makabayan. So, konti lang yan. Although, kinumpira ko sila sa Gremlins,
na pag naaambunan, dumadami. Pero alam ko, mas marami pa rin Pilipino na maka-Pilipino. Yan. Okay, sige, tuloy tayo. Sabi ko kanina na kasama yan sa sumpa mo na pangalagaan at ipatupad ang batas ng Pilipinas at ang konstitusyon. So hindi niya dapat pinagdududahan yan. Kaya show mo yung international recognition o hindi. Yung pinupunto ata ni Jamie Marcoleta. Makaklear, ha? Kasi sabi niya, wala namang international recognition yan. Parang gano'n, di ba? Wala pa namang international recognition yan eh. Why fight for it? Fight for it. Oh, tama naman si Professor. May international recognition yan o wala. The mere fact na ipinaglalaban natin yan at meron na tayong interest dyan, fight for it. Nang hindi tayo gigera. Diba? Hindi pwedeng i-abandon na muna. O pag inabandon na mo, sige nga, sinong kukuha? Mga kakli, sige, sinong kukuha? Pag inabandon na mo, sino makikinabang? Diba? Oh. Ay, internationally, wala namang West Philippines Sea. Ang tawag sa area na yan, ang buong yan ay South China Sea. Okay. Parang ganun ang gusto niyo sabihin, Atty. J. Oo, maaari nga. No? Dahil yun yung nasa pangalan. Pero ang South China Sea, Kasi mga kakli, at that time naman, pag sinabi South China Sea, it means naman, hindi naman kanilin. It's just para, alam mo yun, yung parang South of China. West of Philippine Sea. O West of Philippines. Diba? Yun yung dating description, di ba? Pagka dati. O, saan ka bibili? Saan yung school? Doon sa punta ka doon sa kaliwa. Doon sa kaliwa, sa gilid ng school. Kaliwa yan, ha? Kung ano yan, ha? Pa-east. Kanan pala to. Pa-west. Kaliwa. Sa west ka pupunta, ha? Doon sa gilid. Sa kaliwa. It's just a description at that time. hindi po yung titulo. Kahit po titingnan niya yung mga publication ng International Hydrographic Organization, malinaw po doon na yung mga pagpapangalan ng mga lugar ay walang political or legal implication. No? Dahil yung mismo ay sinasabi niya, siya ay technical body lang. So, paragatan. Hindi nga, yung jurisdiction na yun ay based only on UNCLOS. Hindi ibig sabihin na pag nakalagay doon South China Sea, pag-ari na ng China, yun hindi ganoon. Dahil may word na China doon, sa kanya na, hindi ganoon. Opo, diba meron ng Indian Ocean, no? Sa India ba yun? Diba? Oo nga, no? Oo nga! Sa India ba yun? Indian Ocean yun? Merong Philippine Sea doon sa Pacific side. Nagkaroon ba tayo ng claim ng Philippine Sea all the way up to Japan? O di kaya yung Sulu Sea. Ang Sulu Sea baka sa Sulu ba lahat yun? Hindi naman parang gano'n, hindi ba? Pangalan lang. Pangalan lang. Kasi description siya, kaya nga technical, di ba? Pilipinas siya, pero hindi siya sa Sulu lamang. Tama. So, Attorney Jay, ano po ba ang magiging epekto nito? Anong implikasyon? Doon po sa mga hindi lang naman ng Pilipinas ang claimant. Marami, bukod sa China at Pilipinas, mayroon ding mga umaangkin, nagtatanong, ang tawag Vietnam, Malaysia, Brunei. So tayo ba yung posisyon natin, although nanalo na tayo sa arbitral ruling, ay ihina yung ating posisyon? Oo, dahil sa panggulo. Kasi nga yung pagpapangalan, hindi naman yan yung may legal effect eh. No? It's just a way of referring to an area. Ang Vietnam, may tawag dyan sa area na yan, East Sea. Ang Indonesia, mayroong North Natuna Sea. Pero yung mga pangalan na yan, para lang tukuyin yung area na sa kanila under UNCLOS. Diba? Para mas madaling sabihin kaysa namang exclusive economic zone, continental shelf, and extended continental shelf extending up to 200 nautical miles. Hindi West Philippine Sea na lang, sabihin natin. Diba? Ganun din sa kanila. Paraan lang yan para pantukoy. No? At yun, useful para sa sarili nila. Kaya sa atin din, kaya natin ginawa yung West Philippine Sea na termino para mas madali din sa atin na makita kung anong tinutukoy natin. Hindi yung buong South China Sea all the way to Vietnam and China. Ang tinutukoy lang natin ay yung party na under UNCLOS ay subject to our jurisdiction. Kaya yun ang West Philippine Sea. Kumaga, meron tayong meron tayong pinangahawakan under UNCLOS. Kasi may UNCLOS eh. Pero, Attorney Jay, di ba tayong nag-occupy nung area sa Kalayaan Island Group? Yan. Yung sabi ni Marcoleta, hindi yan kasali sa atin sa Pilipinas. Sabi niya, di ba? Ngayon, yung naku-curious ako, yung 200 nautical miles na exclusive economic zone, ibig sabihin mag-create siya ng panibago, may extend yung economic zone natin kasi di ba nasa gilid yun ng Palawan partner, di ba? So ibig sabihin, uusad tayo 280 nautical miles yun from Palawan partner. Ibig sabihin nun may extend yung ating economic zone? Hindi po natin alam kung anong gusto niya mangyari, no? Pero ayon po sa 2016 arbitration, yun nga po mga isla dyan, lahat ng isla. Kaya siya mapunta siya sa atin o mapunta sa China in the end, sinabi ng tribunal na wala siyang exclusive economic zone. 12 nautical mile territorial sea lang ang meron yung mga isla dyan. So hindi na siya mag-extend. Kaya nga mahalaga sa atin yung arbitral tribunal ruling kasi ibig sabihin nun, beyond 12 nautical miles sa lahat ng mga isla dyan, siguradong sa Pilipinas, no? Pag yan ay nasa loob ng kanyang exclusive economic zone or within 200 nautical miles from Palawan, siguradong sa atin yun.
Kaya mahalaga sa atin yung 2016 arbitral ruling. So, hindi natin i-extend yung EEZ dyan sa area na yan dahil doon sa Calayan Island Group. Pero inaantin na natin sa atin yan dahil yung Pag-asa Island, for example, sa atin, yung 12 nautical miles around Pag-asa Island, therefore, ay sa atin din. Ah, Sa labas nun, oo. dahil wala, diyan 200 nautical miles na from Palawan eh. So, Oh. sa labas nun, high seas area yan, ibig sabihin, lahat ng bansa, Pwede, may access. mayroong karapatan dyan. Oo. Tama. Pero naging atin, yung Kalayaan Island Group na yan, because tayo ang unang nakadiskubre? Ganun ba yung nature ng ating possession sa islands na yan? Yung tayo pong una talagang tumaod ng matagalan. No? Tapos, yung position natin ay, yung area na yan, naging terra nullius, open to occupation in a Terra nullius, mga ka-clear. Oo. Walang nag-own. No one's land. position pagkatapos ng Second World War. At tayo nag-acquire and occupy. So, ganun po yung pinosisyon natin. Yung 1956, tapos na yung Second World War eh. Diba? Naging terra nullius siya. No one's land. Na-discover ni Coloma. Yan. Oo po. Ganun pala yun. Pero hiwalay pang usapin yung arbitral award dito sa usapin naman ng Kalayaan Island Group kasi parang ano nangyari namamadal siya, naghahalo-halo sa Attorney Jay. Labo-labo na eh. Opo, pinaghahalo talaga nila, no? Yung usapin ng exclusive economic zone, that is under UNCLOS, hiwalay na issue yan, yan yung napagpasyahan ng arbitral tribunal. Yung usapin naman nung sovereignty over the island, hindi yan kasama dun sa tribunal judgment kasi nga, that is beyond their jurisdiction. Oo. Ang within their power lamang ay the law of the sea, hindi law of the land. No? Kaya hiwalay talaga yon. So, ganyan mga ka-clear. Ibig sabihin, napaka-masalimuot ng issue na to. Diba? Para maghamon ng debate. Tama. Ang isang tao na baka limited yung kaalaman. Baka limited yung kaalaman at kaalamang nanggaling saan. Nako Diba? po. Kasi sabi nga natin, ito, abisado nila eh. Nila Professor J. Batong Bakal. Kaya, sabi nga dito, ang title nitong video na to mga klite na mo ha. Wait lang, liitan ko. Ayan o. Nakakahiya. Batong Bakal Slams Marcoleta Friendly Debate Challenge. Nakakahiya. Talaga naman. Kung wala siyang alam, katulad niya, na pinangalandakan niya dito kung ano yung pagkakaalam niya eh. Paano pa yan? Baka talaga siya yung mapahiya. Diba? Si Professor Batong Bakal nagsabi. Kasi nakita niyo naman, mga ka-clear, kung gaano kaalam itong mga ekspertong ito. Totoo naman. Marcobeta 1 and Marcobeta 2. Silang dalawa na lang ang magdebate. Mabuti na lang. At may video camera nuno ng kasinungalingan ng Marcobeta na yan. Itapon na sa China. Ursula think twice. Diba? Yun lang mga clear. Anyway, meron pa po tayo isang topic. Wait. Ang susunod natin topic ay si Ombudsman Boying mga ka-clear. Marami na namang revelasyon to. Nako po, ano na namang revelasyon yan? Well, anyway, maraming salamat kay Ronnie Oquendo, Nelson Cupid. Attorney, thank you very much. Nako po, si Marcoleta, mga kakabsat, masusupalpal, Islam, by Attorney Batong Bakal, mga kakabsat. Agoy. Salamat, Attorney. Thank you. Alright, sa mga bagong pasok natin, kaya sasama di pa nag-like, 149 like natin, baka naman. Tagdagan nyo yung like natin, gawin nyo ng 200, baka naman. Alright, countdown po tayo. Second subtopic tayo.